Tanging si Daryl lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Nagmamakaawa ako sa iyo, Daryl. Iligtas mo siya. Sabi ng hindi mapakaling si Megan. Dahan-dahang umiti rito si Daryl. Paano? Paano ka magmamakaawa? Kailangan mong magpakasinser. Ano ang ibig mong sabihin? Mahinhing sinabi ni Megan. Paano kaya kung tatawagin mo ako bilang mabuti mong kuya para pakawalan ko? Siya. Nagbibirong inalok ni Daryl. Agad na nag-blush ang mukha ni Megan na napakagat ng husto sa kanyang labi habang nag-iisip ng malalim. Ito ang unang beses na may nag-request ng ganitong klase ng bagay sa kanya. Pangkaraniwang siya ang nasa mas mataas na posisyon kaya itinuturing siya ng lahat bilang nakatatandang ate. Hindi na matitiis pa ni Kent ang kahihiyang ito. Papasok na sana siya sa eksena. Nang maisip niyang hawak na ni Daryl ang kanyang buhay, kaya agad niyang nilunok ang kanyang pride. Kung hindi mo ito gagawin, aalis na ako sa lugar na ito, natutuwang dagdag ni Daryl. Kasabay nito ang pag-iisip niya ng grabe, napaka-perpekto talaga ni Megan sa lahat ng bagay. Sayang lang dahil ikakasal na ito kay Kent. Huwag kang umalis. Mabuti kong kuya, mahinang sinabi ni Megan. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang boses ang pagtingin ng napapahiyang si Megan sa ibaba. Sige, dahil nakita ko naman kung gaano ka kasinser, papayag na ako sa gusto mo. Natutuwang sinabi ni Daryl. Habang si Kent, na nainis dito, ay nakahinga na rin ng maluwag. Pero hindi pa rito tapos si Daryl. Tumingin siya kay Kent at sinabing, gagawin ko. Ito para sa fiance mo. Kung hindi lang dahil kay Megan na tumawag sa akin bilang mabuti niyang kuya, pagmamakaawain sana kita habang pinagsisisi sa lahat ng ginawa mo sa akin. Hayop ka Daryl, mag-ingat-ingat ka sa sinasabi mo. Babala ni Kent. Iniling na nadidismayang si Daryl ang kanyang ulo habang sinasabing wala. Talagang kapantay ang yabang mo. Sige, bahala ka na kung ganoon. Malapit na silang magising kaya hindi na kita pag-aaksayahan pa ng oras. Dito na nagpanik si Kent. Agad siyang umiyak at sinabing kipatawarin mo ako Daryl. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Alam ko namang mapagpatawad kang tao. Kaya patawarin mo na ako. Mukha siyang bagsak sa mata ni na Daryl at Megan habang nag-iisip ng ihayop ka. Daryl, makakabawi rin ako sa iyo. Tumawa si Daryl at agad na pinakawalan si Kent. Pagkatapos ay nagpunta na sila sa lagusan palabas ng Manor. Masyado itong nakakalito dahil nagawa nilang mawala rito ng ilang beses. Matapos ang kalahating oras ay nakarating na rin sila sa lagusan. Nito palabas. Habang papalabas, wala na silang nakita na kahit ano maliban sa karagatan. Matatagpuan ang branch ng Grandmaster Heaven sa ilalim ng isang bangin na nasa tabi ng dagat. Tinandaan ni Megan ang lahat ng tungkol sa lokasyong ito at nag-drive gamit ang minivan pabalik sa city. Hating gabi na nang makauwi si Daryl. Dito niya napansin ang mabilis na nakatulog na sina Samantha at Lily kaya agad siyang nagpunta sa guest room na nasa ikalawang palapag para hindi magising ang mag-ina. Isinara niya ang pinto at agad na kinuha ang manual na kanyang nakuha sa manor ng Grandmaster Heaven Cult. Makikitang nakasulat sa unang pahina nito ang mga salitang ang Ascension of the Nine Dragons ay ang supreme mastery ng Grandmaster Heaven. Sec. Ang sinumang makakapag-master nito ay magkakaroon ng lakas na aabot sa kalangitan. Ang lihim na librong ito ay maaari lang sanayin ng mga cult master. At ang sinumang lihim na magsasanay nito nang walang paalam ay agad na sisintensyahan ng kamatayan. Kasama na rito ang mga mensahero ng Yin at Yang at maging ang apat na mga Guardian Kings. Malinaw na ninakaw ni Skylar ang manual na ito pero nasa kamay na ito ngayon ni Daryl. Sinundan ni Daryl ang mga chants na nakalagay sa manual at sinimulang sanain ang mga nilalaman nito. Lumipas ang oras nang mapagtanto niyang sumikat na ang araw. Kahit na hindi niya nagawang matulog ay nakaramdam pa rin siya ng hindi mapapantayang lakas at pagkasabik.
Nagawa niyang ma-master ang mga nilalamang teknike ng Nine Dragons. Ascension at masyadong ang nakakatakot ang tinatanglay nitong lakas. Nagunat si Daryl at itinago ang manual bago lumabas ng kwarto. Dito na sila. Nagkasalubong ni Lily. Nakabalik ka na. Sabi ni Lily. Nakasuot ito ng maiksing palda ngayon na siguradong makakapagpahilo sa sinumang titingin sa napakaganda niyang katawan. Mukhang bagsak ngayon ang mukha ni Lily. Ano ang nangyari? Tanong ni Daryl. Natuwa siya nang makita niya si Lily. Nagbuntong hininga si Lily at sinabing kinagpatawag si Grandma Lindo ng isang family meeting. Napasimangot dito si Daryl at sinabing, isa na namang family meeting. Mukhang mahilig nang magpatawag ngayon si Grandma Lindo ng mga family meeting Ano ba? Talaga ang gusto niya. Sasama ako sa iyo, alok ni Daryl. Noong papunta na sila sa meeting nalaman ni Daryl ang rason nito na aresto na ng mga pulis si Trent Young. Pumayag na itong bilhin ang 20% ng natitirang mga shares ng pamilya Lindon pero hindi nagtagumpay sa huli ang kanilang deal. Marami sa mga miyembro ng pamilya Lindon ang nagsabing si Lily ang may kasalanan nito dahil ayaw niyang makipag-cooperate sa gustong mangyari ng kanyang pamilya at ni Trent. Makasarili ang mga tao. Kaya kung papipiliin mo sila kung pera o pamilya ang kanilang unahin, marami sa kanila ang sasagot ng pera ng walang pag-aalinlangan. Napakatindi ng mga ginawa ni Trent kahapon na gumalit sa karamihan pero nasa isip rin ng mga ito kasama na ng kanilang pinuno na si Grandma Lindon na si Lily ang nagpalaki sa napakaliit na isyu na ito. Kaya inilaan nila ang meeting ngayong araw para kay Lily. Ano na ang dapat kong gawin? Siguradong sesermonan nila ako roon. Nag-aala lang. Tanong ni Lily. Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa iyo. Sabi ni Daryl. Dito na gumaan ang pakiramdam ni Lily habang naaalala kung paano siya dinipensahan. Ni Daryl nang bugbugin nito si Trent na nakapagpaantig sa kanyang puso. At pagkatapos ay naisip din nito na ito lang ang magagawa ni Daryl para sa kanya. Mababa lang ang katayuan nito sa kanyang pamilya, kaya wala siyang kahit na anong karapatan para magsalita, kaya paano siya nito matutulungan? Bahala na, aalamin niya na lang mamaya ang mga susunod niyang gagawin. Nang mawala sa realidad ang nag-iisip ng malalim na si Lily, napansin niyang kinuha ni Daryl ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang text message. Kumpleto na ang mga miyembro ng pamilya Lindon nang makarating sila sa villa ng kanilang pamilya. Ang lakas naman ng loob mong ipakita ang pagmumukha mo rito, Daryl. Sumisigaw na. Turo ni William kay Daryl. Nanlalamig namang sumagot si Daryl ng, bakit naman hindi? Hindi sana magkakagulo ang lahat kung hindi mo lang binugbog si Trent kahapon. Sermon ni William. Tumango naman ang mga kapamilya nilang sumasa ngayon dito. Nga, para sa isang napakaliit na issue, gusto ni Trent si Lily kaya normal lang. Nalambingin niya ito. Nga, hindi ka rin naman karapat-dapat para kay Lily. Ang pagsama ni Lily kay Trent ang pinakamabuti para sa ating lahat. Hindi rin naman masama kung ibebenta namin ang isang bahagi ng natitirang shares ng ating pamilya, siguradong masosolusyunan na ang dalawang bagay na matagal na naming pinoproblema. Dito na sumangayon ang ibang miyembro sa sinasabi ng ilan. Kung alam mo lang kung ano ang nakabubuti para sa iyo, iiwan mo na si Lily. Ngiti ni William. Ganito nakasama ang mga tao ngayon, paano nila nagawang magsalita ng mga ganitong klase ng bagay? Nainis dito si Daryl kaya agad siyang sumagit ng, ayon sa mga sinabi ninyong iyan, kakantiyawan niyo ba ang isang tao sa sandaling bastusin nito ang inyong asawa sa harapan ninyong lahat? Anong sinabi mo? Nagbabantang tanong ni William. Ni hindi mo nga magawa sa sarili mo pero nagawa mo itong ipagawa sa ibang tao para sa ikaangat ninyo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sabi ng galit na si Daryl. Nagulat dito ng husto si William. Gustong-gusto na niyang suntukin si Daryl. Ngunit hindi niya ito magawa dahil hindi niya ito magagawang talunin. Kaya ang ginawa na lang niya ay pagbuntunan si Lily.
Lily, nagmabuting loob na pumunta rito si President Yang, kung hindi lang dahil. Sa iyo, nagtagumpay sana ang deal na ginawa ng ating pamilya kahapon. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Sermon ni William. Dito na sumangayon ang galit na mga miyembro ng pamilya Lindon. Nga, ikaw ang dapat na maging responsable sa lahat ng ito. Para ito sa kinabukasan ng mga Lindon. Isang napakalaking karangalan na magustuhan ka ni President Yang. Sino ka ba para tanggihan ito? Napakagat na lang sa kanyang labi si Lily. Mangiyak-niyak na ito dahil hindi na niya magawa pang depensahan ang kanyang sarili mula sa panenermo ng lahat. Dito na nagsalita si Grandma Lindon, tama na iyan. Nagpatuloy ito sa pagsasalita at Shanbing ti Lily dear, masyadong matigas ang iyong ulo, pero pinag-isipan ko ito ng husto kagabi. Nararamdaman kong bagay kayo ni Trent. Kaya nagdesisyon na akong pag-usapan ang kasal ninyong dalawa. Paglabas niya sa kulungan matapos ang 15 na araw niyang pagkakakulong. Naiinis na tiningnan ni Grandma Lindon si Daryl at Shanbing, dapat niyo nang pirmahan ang inyong mga divorce papers sa lalong madaling panahon. Hindi. Sigaw ng umiiyak na si Lily, mas pipiliin ko pang mamatay kaysa magpakasal kay Trent. Napatayo sa sobrang galit si Grandma Lindon at agad na sinermonan si Lily, hindi. Ikaw ang magdedesisyon sa bagay na ito. Nakasalalay dito ang kinabukasan nating lahat, kaya wala na akong pakialam sa gusto mong maramdaman tungkol dito. Nakapagdesisyon na ako na pakakasalan mo si Trent. Bumagsak sa tindi ng nararamdaman niyang desperasyon si Lily nang marinig ang mga sinabi ni Grandma Lindon. Tuwang-tuwa na nag-usap-usap at nagmalaki sina William at ang iba pang miyembro ng pamilya Lindon. Wala silang pakialam sa kasiyahan ni Lily dahil ang pinakaimportante sa kanila ay ang pagtatayo ng isang bagong kumpanya gamit ang perang ibibigay sa kanila ni Trent. Natawa naman si Daryl sa naging usapan ng mga ito. Ano naman ang itinatawa-tawa mo riyan? Galit na itinanong ni Grandma Lindon. Nanlolokong sinabi ni Daryl na, natatawa ako sa pamilya ninyo. Hindi magawa ng kinikilalang pamilya Lindon na mag-manage ng kanilang mga ari-arian, pero nagawa pa rin nilang isisi ang lahat ng ito sa isang babae. At ang mas masaklap pa rito ay nakahanda rin kayong isakripisyo maging ang inyong apo para lang sa kinabukasan ng mga Lindon. Wala ka nang pakialam sa usapan ng aming pamilya. Kay Trent lang liligaya si Lily. At hindi sa isang talunang katulad mo. Sabi ni Grandma Lindon. Huminga ng malalim si Daryl at nagpatuloy sa pagsasalita at inis na inis. Kayong lahat, dahil iba na ang nagmamayari sa karamihan ng mga pag-aari ninyong shares. Dahil lang sa incompetence ninyong lahat ay nagawa ninyong ibenta ang isang babae sa inyong pamilya para sa inyong mga dignidad. Ikaw, Lee. Matapos matawag na talunan sa harap ng lahat, hindi na nakapagpigil pa si Grandma Lindon na sumigaw ng palabasin ninyo siya. Alisin niyo siya sa harapan ko. Walang sinuman ang nagtangkang lumapit kay Daryl. Naalala pa nila kung paano binugbog ni Daryl si Trent kahapon. Nagawa ng nakikitirang manugang nila na itong bugbugin si Trent, kaya sino ba sa kanila ang maisapat na lakas ng loob para mambastos kay Daryl? Sinubukang pakalmahin ni Lily ang sitwasyon, niyakap niya ang braso ni Daryl at nagmakaawa, tumigil ka na sa pagsasalita, Daryl. Ang tanging solusyon na naiisip ni Lily sa mga sandaling ito ay ang magmakaawa kay Grandma Lindon ng personal pagkatapos ng meeting. At kung magiging sapat ang sincerity niya rito, ay umaasa si Lily na mababago niya ang isip ni Grandma Lindon. Mas magiging magulo lang ang lahat kung makikipaglaban ng harapan ang isang taong kumakampi sa kanya sa harap ng kanilang pamilya, gaya ng ginagawa ngayon ni Daryl. Naintindihan ni Daryl ang iniisip ni Lily, kaya sinuklay niya ang buhok nito at dahan-dahang sinabi na, huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kanila. Sila pa mismo ang hihingi ng tawad sa iyo. Ano? Kami pa mismo ang hihingi ng tawad kay Lily? Nagbibiro ka ba? Haha. Wala nang nasabi na kahit ano rito ang nakasimangot na si Grandma Lindon. Inisip ni Lily na pagbubuhatan ni Daryl ng kamay ang mga ito para persahang
Humingi ng paumanhin sa kanyang harapan, kaya agad niyang sinabi na, alam kong pinoprotektahan mo ako, Daryl, pero hindi ka dapat dumepende sa dahas para lang makuha ang gusto mo. Marami pa rin ang mas malakas kaysa sa iyo, tatandaan mo. Iyan. Sa mga sandaling ito, may isang tao ang nagsalita at nagsabing, Grandma Lindon. Nandito po si President James ng Dragon Tech. Mabilis na tumayo ang lahat para batiin ito. Si Paul James ng Dragon Tech ang pinakamalaking shareholder ng mga ari-arian ng pamilya Lindon. Kaya natural na tumayo ang lahat para lang batiin ito. Habang si Paul naman, na nakasuot ng pangkaraniwang damit, ay sinusundan ng dalawa niyang mga assistant. Nagkita tayong muli, Grandma Lindon, natutuwang bati ni Paul. Isang sorpresa ang iyong pagdating dito, President James. Ano ang maipaglilingkod naming sa iyo? Masunuring itinanong ni Grandma Lindon. Nasa kamay ng lalaking ito ang magiging kinabukasan ng kanilang mga ari-arian, kaya wala na siyang magagawa kundi magpakita ng respeto sa harapan nito. Tumawa naman si Paul at sinabing, masyado kang naging mabait, Grandma. Nagpunta ako rito para sa isang maliit na bagay. Isang maliit na bagay? Dito na nakuha ni Paul ang interes ng lahat. Dito na tumingin si Paul kay Lily na binigyan ng isang folder ng isa sa kanyang mga assistant at sabihing, Lily, hipag, opisyal ko nang tinatransfer ang 51% ng pagmamayari kong shares ng inyong pamilya sa iyo. Tapos na ang proseso sa pagtatransfer nito, kinakailangan mo na lang itong tingnan upang ma-verify na tagumpay ang transaction. Ano? Hipag? Tinawag na hipag ni President James si Lily. Bakit niya tinransfer ang 51% ng kanilang shares sa kanya? Nagkakahalaga na ito ng halos 1 bilyon. Dito na nabalot ng katahimikan ang buong pamilya Lindon. Tinawag siyang hipag ni Paul James. Mayroon bang ibang karelasyon si Lily? Dito na natigilan ang lahat. Dito na naglakad si Paul papunta kay Daryl para bigyan ito ng isang bow. Bro, hindi na ako mag-aatubiling bumiyahe pa kung alam ko lang na si Lily pala ang hipag ko. Walang sinabi na kahit ano ang tumatangong si Daryl. Kung kanang kailangan pa, mauuna na ako sa iyo, sabi ni Paul bago ito umalis. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari, kaya noong umalis lang si Paul, nakabalik sa realidad ang mga miyembro ng pamilya Lindon. Ano ba ang nangyayari? Hawak na ni Lily ngayon ang 51% ng mga shares ng mga ari. Arian ng pamilya Lindon? Nadidismayang tiningnan ni Grandma Lindon si Lily. Gusto niyang magsalita pero hindi siya makapagbanggit ng kahit ano dahil sa sobrang gulat. Habang si Lily naman ay nanginig ng dahil sa mga nangyari. Naramdaman niya na parang isang panaginip lang ang lahat ng ito. Hindi na niya maitago pa ang kanyang pagtataka, kaya agad niyang tinanong si Daryl, Daryl, kayo ba ni Paul? Magkaibigan lang kami. Walang pakialam na sinagot ni Daryl. Gusto na niyang tumigil sa pagtatanong si Lily tungkol sa bagay na ito, kaya agad siyang nagsabi na kinakailangan ko nang umalis dahil malalate na ako sa trabaho. Dito na siya tumalikod at umalis sa villa. Nakaramdam ng pag-aalala si Daryl nang sumakay siya sa kanyang sasakyan, kaya agad niyang tinext si Lily nang hawakan mo ng maigi ang mga shares na iyan. Huwag na. Huwag mo itong ibibigay kay Grandma Lindon kahit ibuka pa nito ang kanyang bibig. Mamaya. Mula sa araw na ito, ikaw na ang magdedesisyon para sa ari-arian ng mga Lindon. Agad namang natanggap ng natitigilang si Lily ang text message at agad na nagreply ng TCJ. Matapos ng mga nangyari ngayong araw, nakita na rin niya ang totoong kulay ng kanyang pamilya. At ngayong nasa kamay na niya ang karamihan sa kanilang shares. Para na itong naging isang agimat na magpoprotekta sa kanya mula sa mga ito. Kaya, natural lang na hindi niya ito pakawalan ng ganoon-ganoon na lang. Nakahinga na rin ng maluwag si Daryl nang matanggap niya ang reply ni Lily bago mag-drive paalis. Marapit na siyang makarating sa Platinum Corporation nang magring ang kanyang cellphone. Mula ito sa isang hindi kilalang caller pero nagtatapos sa 6 na mga digit.
Matapos mag-isip sa loob ng isang saglit, agad niya itong sinagot. Hello, ito ba si Jim Darby? Nagmukhang isang middle-aged na kalaking may mababang boses ang taong nagsasalita sa kabilang linya. Sumimangot si Daryl at sinabing, sino ka? Paano mo nakuha ang number ko? Tumawa ang lalaki at magalang na sumagot, ibinigay ni Brandon Guy ang number mo sa akin. Si Brandon. Ayon sa kanya, sinasabi niyang mayroon ka daw na isang mahiwagang godly pill na nakakatulong sa mga cultivators na makalampas sa bottleneck na kanilang nararanasan. Sa tuktok ng kani-kanilang mga level. Desperadong-desperado na akong makakuha ng isa nito. Name your price. Sabi ng lalaki. Buwiset, kahit na hindi ganoon kahirap gumawa ng pill, hindi pa rin ito parang mga prutas na maaaring makuha ng kahit na sino sa anumang oras na kanilang gustuhin. Kinakailangan pa nitong extract at buuhin. Iisa lang ang palayok na binili ko kaya. Nasa 2 hanggang 3 mga pills lang ang magagawa ko sa bawat oras na gumawa. Ako nito. Gumawa ako ng 2 noong una, binenta ko ang isa kay Brandon habang ibinigay ko naman sa hayop na si Kent Hawk ang isa nito. Wala nang natitira pang pill sa akin. Kaya kahit simulan ko ang paggawa rito ngayon, mangangailangan pa ako ng ilang oras. Para makagawa muli nito, isip ni Daryl. Mabilis siyang sumagot dito ng kung gustong-gusto mo na talagang makakuha nito. Balikan mo ako bukas. Pero mukhang hindi mo kakayanin ang presyo nito. Dagdag ni Daryl. Tumawa ang lalaki at sinabing, huwag kang mag-alala dahil hindi issue ang pera sa akin. Magkano mo ba balak ibenta ito? Nang masimulan ko na rin ang paghahanda rito. Para bukas. 3 bilyon, walang pag-aalin lang ang sinabi ni Daryl. Nagawa niya itong ibenta noon kay Brandon sa halagang 2 bilyon pero hindi man lang ito kumurap sa halagang ito, kaya naramdaman ni Daryl na mukhang masyado itong mura sa halagang iyon. Natural lang na higit pa sa palugi niyang ibigay kay Kent ang pill na hiningi sa kanya ni Megan. $3 billion deal. Kokontakin kita bukas, Jim Darby. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang lalaki bago ibaba ang tawag. Nababaliw na ba siya para pumayag sa halagang 3 bilyon ng walang pag-aalinlangan? Isip ni Daryl. Nang makarating siya sa kanyang opisina, agad na nakita ni Daryl si Pierre na papalapit sa kanya. May 2 po kayong mga bisita sa inyong opisina, Vice President. Kanina ka pa po nila hinihintay, sabi ni Pierre. Mga bisita. Sumimangot si Daryl at naglakad papasok. Nang makapasok siya sa kanyang opisina, agad na napuno ng saya at sabik ang kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang ama na si Daniel Darby at ang kanyang ina na si Lina Shaw. Ang middle-aged na mag-asawang nakasuot ng simpleng mga damit na nakaupo sa sofa ng kanyang opisina. Ma, bakit kayo nandito? 3 taon na ang nakalilipas, itinakwil si Daryl at ang kanyang mga magulang sa kanilang pamilya. Mula noon ay nanirahan na ang kanyang mga magulang sa probinsya. Binisita sila ni Daryl kada sa ilang araw na lumilipas mula noon. Daryl, narinig kong ibinigay daw ng iyong uncle ang Platinum Corporation sa iyo. Hindi ako makapaniwala rito kaya nagpunta kami para makita ito ng personal. Nagliliwanag na tumawa rito si Daniel. Ikaw na pala ang presidente ng Platinum Corporation? Tanong ng nanay niyang si Luna. Tumango rito si Daryl at nagpaliwanag pa, manaayos ko na ang bagay na kinaharap natin 3 taon na ang nakalilipas. Muli na akong tinanggap sa ting pamilya at si Uncle Drake pa mismo ang nagbigay ng Platinum Corporation sa akin. Nakukomportable siyang tumawa at sinabing inapag-alala ko kayong 2 nitong nakalipas na 3 tao. Pero lumipas na ang mga bagay na iyon kaya nitong nakaraang 2 araw ay naisip ko kung paano ko sabihin ito sa inyo sa sandaling pumunta kayo rito. Nakahinga na rin ng maluwag si Daniel at puno ng emosyong sinabi na, mabuti na lang at naayos na rin ang hindi natin pagkakaunawaan noon. Hindi na naming kailangan pagmagalala sa iyo. Tumango si Daryl at nagalok ng tima, pa, dahil nandito na rin naman kayo, huwag na
Kayong bumalik sa probinsya. Pero tahimik kung tutuosin ang probinsya na nababalot ng sariwang hangin kaya hindi. Magiging madali ang pag-a-adjust ng kanyang mga magulang dito. Nag-isip si Daniel sa loob ni isang sandali bago tumingin kay Luna at tumatangong. Sinabi na, sige, babalik na kami ng mama mo sa mansyon. Namimiss na rin naming ang ating pamilya dahil sa tagal ng panahong hindi namin pagkikita. Ihahatid ko na po kayo roon. Alok ni Daryl. Ikinaway ni Daniel ang kanyang kamay at sinabing, huwag mo na kaming alalahanin. May korporasyon ka pang kailangang patakbuhin. Matagal na rin kaming hindi nakakapunta sa isang city ng mama mo, kaya maglilibot-libot na rin muna kami rito. Huwag mo kaming alalahanin at bumalik ka na sa mga ginagawa mo rito. Sa pagpupumilit ng kanyang ama, hinayaan na ni Daryl ang gustong gawin ng kanyang mga magulang. Matapos umalis ng mga ito, agad nilabas ni Daryl ang paso niyang gawa sa clay at sinimulan ang paggawa sa Godly Pill. Sa mansyong pagmamayari ng mga Darbay sa tabing dagat ng Donghai City. Dalawang mga kasambahay ang nakatayo sa pintuan nang magpakita ang isang rental car. Sa kanilang harapan, isang middle-aged na mag-asawa ang bumaba mula rito. Nakaramdam ng matinding emosyon sina Daniel at Luna nang muli nilang makita ang mansyon. Master Daniel, Lady Luna. Nagulat dito ang dalawang kasambagay. Agad nilang binati ang mga ito habang tumatakbo palapit sa mga dati nilang amo. Matapos ang 1 minuto, nakarating na rin sa living hall ang tumatayong ama ng pamilya Darbay na si Drake na sinundan ni na Florian, Yumi at ng iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Si Drake, na punong-puno ng papasalamat, ay tumawa kay Daniel. Kapatid, napag-isipan mo na rin ang tungkol dito ah. Natutuwa kaming nakabalik na rin kayo rito. Magpapatawag na ako ng tao para linisin ang tutulugan ninyong mga kwarto. Nakaramdam ng guilt si Drake matapos itakwil ng kanilang pamilya sina Daryl at ang mga magulang nito 3 taon na ang nakalilipas. Natutuwa namang sumagot si Daniel ng, hindi mo na kailangan pang magabala sa amyon. Kuya, bahay ko rin naman ito kaya bakit hindi ako babalik dito? Bumalik ako dahil tapos na rin sa wakas ang hindi natin pagkakauwaan noon dahil sa ginawa ni Daryl. Kaya ako na mismo ang nagpasyang bumalik para makita ito ng personal. Nang marinig ang pangalan ni Daryl, agad na dumilim ang mukha ng buong pamilya. Darbay. Maging ang mukha ni Jackson ay naging mapait tungkol dito. Ilang araw na ang nakalipas mula noong kasal ni Jackson, parang isang wildfire na. Kumalat ang balita tungkol sa panggagahasa ni Daryl kay Rebecca. Kaya agad na naging ganito kasama ang naging tingin ng lahat sa pangalang Daryl Darbay. Itinakwil na kayong 3 taon na ang nakalilipas. Paano naging ganito? Kakapal ang mga mukha ninyo para maisipang bumalik pa rito ngayon. Ipinadyak ni Yumi ang mga suot niyang high heels sa sahig. Dito na sumama ang itsura ni Daniel. Ano ang sinasabi mo? Ngumiti si Yumi at sinabing, sa totoo lang, sinimot ni Daryl ang pera ang ating pamilya para ipangbili ng shares sa isang petroleum company. At ngayon ay nagkaroon pa siya ng kapal ng mukha para gumawa pa ng mas kahiyahiyang mga bagay. Nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Yumi, masyado nang malaki ang kahihiyang ibinigay niya sa atin matapos magpakasal sa mga lindon. Kaya sino bang mag-aakala na mas maitim pa pala rito ang kanyang budhi matapos lapastanganin ang isa miyembro ng ating pamilya. Hindi na nakapagpigil pa si Luna rito, nakasimangot niyang itinanong nai ang anak ko. Ano ang nangyaro? Ipaliwanag mo sa akin. Sinenyasan ni Yumi si Florian. Dito na lumapit sa kanila si Florian at sinabing, Tito, tita, alam kong hindi niyo pa naririnig ang balita tungkol sa panggagahasang ginawa ni Daryl kay Rebecca noong gabi ng kasal nito. Ano? Parang tinamaan ng kidlat na tumayo ng sabay sina Daniel at Luna. Dinepensahan ni Luna ang kanyang anak at sinabing kiimposible. Hindi ganyang klase ng tao si Daryl. Hindi makapaniwalang iniling ni Luna ang kanyang ulo. Hoy, Jackson, bakit hindi ikaw ang magsabi sa kanila ng mga nangyari? Sabi ni Florian.
Dahan-dahang lumapit si Jackson sa mga ito at sinabing kay Auntie, Uncle, si Daryl. Ang itinuturo ng mga ebidensyang nakuha naming sa nangyari, siya ang nanggrape sa asawa ko. Ito ang pinakamatinding tumama sa gulat na si Daniel. Wala na siyang nagawa kundi mapaupo sa kanyang upuan. Kay Jackson mo na mismo narinig ang tungkol dito kaya ano pang mas totoo pa rito. Malay ba namin kung ano pa ang kayang gawin ng isang immoral na taong katulad ni Daryl? Kung anak ko lang ito, matagal ko na siyang itinakwil bilang anak at hinding-hindi na rin ako babalik pa sa aking pamilya. Hindi katulad niyong mga makakapal ang mukha. Namumuhing sinabi ni Yumi. Dito na mas tumindi ang kawalan niya ng awa, naririnig ko rin na hindi raw hinahayaan ni Lily Lindon na hawakan siya ni Daryl sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Mukhang hindi na nakontrol pa ni Daryl ang kanyang sarili sa sandaling makakita siya ng babae. Kaya nagawa niyang galawin maging ang asawa ng kanyang kapatid. Isa pa ba siyang tao? Ang pagtatakwil sa inyong 3 taon na ang nakalilipas ang pinakamagandang desisyon na ginawa namin pero nagkaroon pa rin kaya ng lakas ng loob na bumalik dito. Hindi magagawa ng anak ko ang mga ganoong klase ng bagay. Ubo ni Daniel habang hinahampas ang kanyang dibdib. Umiti naman ang iba ng Ki, alam na ng buong pamilya ang tungkol sa anak mong nagnanasa sa kanyang mga kapatid. Nga, ang Ki napakabait niyong anak. Like father, like son. Hindi mo napalaki ng maayos ang anak mo pero nagawa mo pa ring bumalik sa pamilya Darbay. Kayong 3 ay mga nabubulok na prutas. Dito na namula ang mga mata ni Daniel, tinuro niya ang lahat at sumigaw ng magsitahimik kayong lahat. Hindi magagawa ng anak ko. Dito na siya nawala ng malay at nanginginig na bumagsak sa sahig habang bumubula ang kanyang bibig. Sa opisina ng presidente sa Platinum Corporation. Pagkatapos ng 3 oras ng pagtitimpla, perpekto na niyang nabuo ang Godly Pill. Kasama ng kanyang naging karanasan sa naunang 2 beses ng paggawa nito, mas nasanay na si Daryl sa paggawa ng Godly Pill. Kaya sa pagkakataong ito, nagawang makabuo ni Daryl ng 5 mga pill ng sabay. Sabay. Biglang nagring ang telepono ni Daryl nang tanggalin niya ang mga pill sa palayok. Ano ang nangyayari ngayong araw? Bakit walang tigil sa pagtawag ang mga tao sa kanya? Mga potential kaya niyang customer ito na naghahanap ng Godly Pill sa kanya? Gaano karaming tao ba ang sinabihan ng Brandon na iyon? Nang makita niya na isang landline ang numbero sa tawag na iyon, napakunot ng mga kilay si Daryl at agad na sinagot ang tawag. Hello? Si Daryl ba ito? Tumatawag kami mula sa emergency department ng Donghai City Hospital. Nasa ospital namin ngayon ang mga magulang mo at kinakailangan na nilang sumailalim sa operasyon ngayon din, pumunta ka rito sa lalong madaling panahon, sabi ng isang nagmamadaling tao sa kabilang linya ng tawag. Ha? Nanginig ang buong katawan ni Daryl, naisip niya na baka hindi lang siya tama ng pagkakarinig sa mga sinabi nito. Anong sinabi mo? Kumusta na ang mga magulang ko? Malakas na itinanong ni Daryl. Dito na nainis ang tao sa kabilang linya. Ano bang sinisigaw-sigaw mo riyan? Ngayon lang ako nakakita ng anak na kagaya mo. Inatake sa puso ang iyong tatay. Matapos magalit ng husto pero nagawa mo siyang dalhin at iwan dito ng ganoon. Ganoon lang. Ano ba kami sa tingin mo? Isang charity hospital. Pumunta ka na rito. Ngayon din. Matapos magsalita, agad na ibinaba ng malakas ng tao sa kabilang linya ang tawag. Wala nang oras si Daryl para mag-isip pa, mabilis siyang umalis sa kanyang opisina. At mabilis na nag-drive papunta sa ospital. Sa emergency hall ng City Hospital. Nagising na ang nanay ni Daryl na si Luna. Pero mas naging seryoso ang sitwasyon ni Daniel na nangangailangan ng operahan. Dahil hindi sila makapagbayad, inilabas nila si Daniel at itinabi sa koridor ng ospital. Nagmamakaawa ako sa inyo, iligtas ninyo siya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Luna. Nang walang tigil. Hindi naman naming utangin sa inyo ang perang pambayad sa operasyon niya, pero maaari bang iligtas niyo muna siya?
3 taon nang naninirahan sa luma nilang tirahan sa probinsya ang mag-asawang sina Daniel at Luna nang walang kahit na anong income. Hindi sasapat ang kanilang naipon para sa kanilang magagastos sa pagpapagamot. At sinabihan si Luna ng doktor na hindi nito maoperahan ang asawa niyang si Daniel. Mukhang wala namang pakialam dito ang iba pang mga staff ng hospital. Nagmamakaawa ako, iligtas niyo na muna siya, darating na rin ang pera naming maya. Maya, sabi ng lumuluhang si Luna. Hindi na nakapagpigil pa ang isa sa mga nurse na sumimangot at nagsabing, bakit ka umaarte ng ganito, Ale? Sinabihan na namin kayo na hindi naming magagawang mag-opera nang hindi niyo nababayaran ang bill para rito. At matapos makita ang itsura ng mag-asawa, naisip ng nurse na walang pambayad ang mga ito para sa gagawing operasyon o pagpapagamot. Nakarinig na rin ng mga ganitong klase ng pakiusap ang nurse ng ilang beses na kung saan sinsabi ng mga taong kagaya ni Luna na magbabayad sila sa sandaling gumaling na ang sakit ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil mayroon kang oras para magmakaawa rito, magmadali ka ng lumabas para kumuha ng pera. Walang patutunguhan ang pagsigaw-sigaw mo sa amin, walang galang. Na sinabi ng nurse sa nagmamakaawang si Luna. Parating na rito ang anak ko, maaari niyo bang iligtas muna ang asawa ko na puno? Nang pighati ang puso ni Luna sa mga sandaling ito. Ang anak mo. Makas na tumawa rito ang nurse. Naisip niya na wala ring pera ang anak ni Luna. Dahil matapos makita ang damit na suot ng mag-asawa, naisip nito na mukhang ginawa nila ang kanilang damit sa kanilang sisyo. Hindi man lang nila nagawang makabili ng damit kaya siguradong hindi rin kakayanin ng kanilang anak ang bayarin sa ospital na ito. Daryl. Sa mga sandaling ito, nagliwanag ang mukha ni Luna nang makita niya ang tumatakbong si Daryl palapit sa kanya. Dalian mong iligtas ang ama mo. Sabi ni Luna. Nandito na ako, ma, sabi ng pawis na si Daryl. Tumalikod siya at tumakbo papunta sa nurse na nasa kanyang harapan. Bakit hindi niyo pa sinisimulan ang operasyon? Buwisit, mas importante ang buhay, hindi niyo magawang simulan ang operasyon ng dahil lang sa nakapending na bayarin dito. Tumingin lang ang nurse kay Daryl at direktang sinabi na walang mangyayaring operasyon hanggat walang nagbabayad. Ito ang number 1 rule sa ospital na ito. Babayaran ko kayo pero sa ngayon, simulan niyo na ang operasyon sa ama ko. Nanlalamig na sinabi ni Daryl. Magbabayad ka? Tiningnan ng nurse mula ulo hanggang paa si Daryl at nangasar. Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang kondisyon ngayon ng ama mo? Alam mo kung magkano ang abutin ng operasyong ito? Higit $700,000. Kaya mo ba itong bayaran? Iyan ang nanay mo, hindi ba? Sinabihan ko na siya na maghanap ng mapagkukunan ng pera kaysa mangistorbo sa akin dito at ngayon ikaw naman ang gumagawa nito sa akin. Higit $700,000 lang ang halaga nito. Dahil sa 700,000 na iniisip ninyong hindi namin mababayaran ay hahayaan nyo na lang namamatay ang isang nagdurusang tao sa lugar na ito nang walang kahit na anong pakialam. Nakakatakot ang naging boses ni Daryl sa mga sandaling ito. Natakot ang nurse sa ipinakitang ito ni Daryl pero ngumuso pa rin ito at tumawa. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Pagbubuhatan mo ako ng kamay? Ayaw mo akong pagsalitain dahil sa kawalan ninyo ng kakayahan para sa pagpapagamot ng tatay mo. Ito. Hinahayaan kitang iligtas siya, paisa-isang sinabi ng may namumulang mga mata na. Si Daryl. Bakit ka ba umaarte ng ganito sa harapan ko? Tingin ng nurse sa kanya. Maisasalba namin siya pero kinakailangan niyo muna magbayad. Naiintindihan mo ba? Tumingin ka sa labas, nakapila ang lahat para magbayad. Kaya kung hindi ka pa pipila ngayon, hindi na namin magagawa pang isalba ang tatay mo. Kahit na magbayad ka pa ngayon, maaaring huli na ang lahat para rito. Sinasabihan kitang iligtas mo siya ngayon din. Dito na biglang sumigaw si Daryl. Crash! Isang napakalakas na internal energy ang mahiwalang lumabas sa paligid ni Daryl. Agad itong tumama sa buong second floor ng ospital. Ang anumang salamin na nadaanan
nito ay agad na nabasag. Napuno ng katahimikan ang paligid. At sa sobrang tahimik, maging ang pagtama sa lupa ng isang nalaglag na karayom ay malinaw na maririnig ng lahat. Tiningnan ng lahat si Daryl, tumingin sila na parang nakatingin sa isang demonyo. Ano ang ginagawa mo? Security. Tumawag ka ng security, itapon niyo sa labas ang tatlong ito. Mahahalatang natakot ang nurse dito. Pero kung titingnan, nakasuot lang si Daryl ng mumurahing damit kaya paano niya magagawang takutin ang lahat. Nga, ano bang problema mo para sumigaw ng ganyan sa isang ospital? Tama nang mahirap lang kayo, pero nagawa mo pa ring utusan ang ospital na gamutin ang tatay mo ng libre. Hindi na nakapagpigil pa ang ilan sa mga doktor at agad na nagsilapit para magaslita. Pagkatapos magsalita ng mga ito, higit sa isang dosenang mababagsik na mga security guard ang lumapit sa kanya. Kahit na nakasuot ng security uniforms ang mga ito, makikita pa rin ng malinaw ang maskulado nilang mga katawan. Nagkaroon din sila ng mabagsik at pumapatay na ekspresyon sa kanilang mga mukha at sapat na ang isang tingin para masabi na dating mga gangster ang mga ito. Nang makita ang mga security guard, sumigaw ang nurse at tumuro kay Daryl. Siya! Iyon, siya ang taong nanggugulo rito. Kinuha ng Donghai City Hospital ang lahat ng kanilang mga security guard sa Black Wolf Security. At sino nga ba ang humahawak sa Black Wolf Security? Sina Abby at Brandon. Kilala ang magkapatid na ito sa buong Donghai City. Mayroon pa bang iba na hindi takot sa kanila? Maraming mga lugar ang hinahawakan ng Black Wolf Security sa buong Donghai City. Kaya sino ba ang may lakas ng loob na manggulo sa lugar na ito? Naglakad palapit sa kanila ang head ng security sa ospital na si Alex Garfield na may bitbit na batuta. Pero habang palapit kay Daryl, agad itong natigilan sa sobrang pagkagulat. Siya po iyon, Jimmy Garfield. Malakas na sumigaw ang nurse, gusto niyang ipagamot ang kanyang ama kahit na wala silang pera, pero nagawa pa nilang manggulo noong tanggihan namin sila. Ano? Naisip ni Alex na baka nagkamali lang siya ng tingin. Buwiset, ilang araw pa lang ang nakalilipas mula noong bantayan niya ang babae niyang boss sa isang kasalan at dito na niya nakita ang lalaking ito. Hindi ba't si Daryl ang isang ito? Ang ikalawang young master ng pamilya Darby. Nagawa pa nga nitong iligtas ang boss niyang si Abbay. At ayon sa kanyang boss na si Abbay, mayroon daw hawak na isang mahiwagang pill si Daryl na tinatawag niyang godly pill. Mayroon itong kakayahan na palampasin ang sinumang nasa bottleneck ng kanilang pagpapalakas sa kasalukuyan nilang mga level. At kinakailangan gari ni Brandon ito para makatawid sa susunod na domain. M.E. Garfield, dalian niyo nang itapon ang mga ito sa labas, nanlalamig na sinabi ng nurse. Manahimik kang hayop ka. Sigaw ni Alex. Agad na natakot ng husto ang nurse sa sinabing ito ni Alex. Kuya Daryl, buong respetong sinabi ni Alex habang naglalakad palapit kay Daryl. Paumanhin dahil hindi ka nakilala ng nurse na iyon, Kuya Daryl. Napakunot ang mga kilay ni Daryl ng husto. Hindi niya nakilala ang lalaki sa kanyang harapan pero bakit siya nito tinatawag na Kuya Daryl? Pero hindi natin masisisi si Daryl kung bakit hindi niya nakilala si Alex dahil masyadong marami ang mga taong umattend sa kasalang iyon. Kaya ang isang mababang tao na katulad ni Alex ay walang karapatang magsalita sa mga ganoong okasyon. Daryl? Sa mga sandaling ito narinig nila ang isang mahinhing boses. Tumalikod si Daryl at nakita ang isang napakagandang babaeng doktora. Tumayo ito. Roon suot ang kulay puti niyang coat habang nasusurpresang tinitingnan si Daryl. Kahit na nakasuot ng kulay puting coat ang doktora, malinaw pa ring makikita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Mukhang pamilyar ang doktorang ito kay Daryl, siya ay walang iba kundi ang Diyos ang doktora na pumunta sa kasalan ni Jackson at Rebecca na si Shelley. Walang duda na kilala nga si Shelley bilang isang Diyos ang doktora. Pero hindi niya nagawang iligtas si Abbay noong magpunta siya sa kasal ni Jackson gamit ang mga tanglay niyang kaalaman sa medisina na nagawa ni Daryl na siyang sumurpresa sa kanilang lahat. Ilang araw na ang nakalilipas pero punong-puno pa rin ang curiosity si Shelley sa
Lalaking ito. Dito na napansin ni Shelly ang nakahigang ama ni Daryl sa koridor ng ospital. Mahahalatang nagkaroon ito ng isang biglaang atake sa kanyang puso. Dito na lumapit ang ilang tao at dalawa sa mga ito ang nakakilala kay Daryl. Hindi ba't ito ang nakikitirang manugang ng mga lindon? At iyon naman ang kanyang mga magulang. TSA, nagkaganyan na ang kanyang ama pero hindi pa rin niya magawang bayaran ang pagpapagamot dito. Hay ni! Huwag na nating pag-usapan pa ito, masyado na silang kaawa-awa. Ang kaawa-awang sitwasyon nilang ito ay maikakabit lang natin sa kaawa-awa niyang mga ginagawa sa kanyang buhay. Narinig ng lahat ang usapan ng mga tao sa paligid pero hindi ito pinansin ng walang pakialam na si Daryl. Tumingin siya kay Shelly at sinabing, kumusta na ang papa ko, Dr. Sullivan? Hindi stable ang kondisyon ngayon ng pasyente kaya kinakailangan na niyang maoperahan ngayon din. Sabi ni Shelly na may bagsak na mukha matapos tingnan ang kondisyon ni Daniel. Kung ganoon ay kakailanganin ko ang tulong mo, Dr. Sullivan. Nababagabag na. Sinabi ni Daryl. Nagpakita rito ng pagsangayon si Shelly at agad na nagutos sa mga katabi niyang nurse na dalhin si Daniel sa operating room. Pero hindi pa po siya nakakapagbayad para sa operasyong ito, Dr. Sullivan. Sabi ng nurse mula kanina na hindi nakapagpigil sa kanyang sarili habang namumuhing. Hinuhusgahan si Daryl. Paano nagawa ng isang walang kwentang kagaya nito na makilala si E. Sullivan? Mukhang binigyan ni Daryl si doktora ng isang hypnotic potion para lang magamot ang kanyang ama ng libre. Nang marinig ang mga sinabing ito ng nurse, agad na nagsimula sa kani-kanilang mga bulungan ang mga tao sa paligid. Hindi man lang siya makapagbayad para maipagamot ito, wala na silang pag-asa. Narinig ni Shelly ang usapan ng mga tao sa paligid at malalim na tiningnan si Daryl gamit ang kanyang mga mata. Okay lang iyan, tulungan na muna natin siya. Naniniwala ako sa kanya. Noong nasa kasalan ni Jackson si Shelly, narinig niya na si Daryl ang ikalawang young master ng mga Darby at nagbigay ito ng $3 billion para makabangon ang kanilang pamilya sa pagkalugi. Umaabot lang sa $700,000 ang halaga ng operasyong ito, kaya paano itong hindi mababayaran ni Daryl? Dito na nakaramdam ng pagkabagabag ang nurse. Mukhang isang mahirap na tao lang ang lalaki sa kanyang harapan, kaya paano siya nagawang makilala ni E. Sullivan? Masyadong naging mabait dito si E. Sullivan. Dahil sa sandaling gamutin niya muna ang hampas lupang ito at hindi ito makapagbayad sa sinisingil sa kanyang bill ng ospital, siguradong si E. Sullivan ang mapipilitang magbayad ng 700,000 na bill nito pagpapagamot. At dahil nagpumilit si E. Sullivan na gawin muna ang operasyon, hindi na nakapagsalita pa ang mga doktor at nurse na tumututol dito at agad na kumilos para dalhin si Daniel sa operating room. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para iligtas ang iyong ama. Sabi ni Shelly kay Daryl habang sinusundan ang mga medical staff papasok sa operating room. Phew! Dito na nakahinga ng malalim si Daryl na umupo sa tabi ng kanyang ina. Ma, paano ito nangyari? Hindi ba't dumiretso na kayo sa mansyon para bisitahin ang pamilya natin? Hindi na makapagpigil pa si Daryl na agad nagtanong sa kanyang ina. Nananatiling malusog ang katawan ng ama ni Daryl kaya bakit ito biglang magkakaroon ng sakit? Napabuntong hininga si Luna at hindi sinagot ng direkta ang tanong ni Daryl at sa halip ay tiningnan nito si Daryl at nagtanong ng Daryl, tapatin mo nga ako. Ano ang ginawa mo sa kasal ni Jackson? Nagulat dito si Daryl na nagsabi ng wala akong ginawa na kahit ano. Habang nagsasalita, hindi maiwasan ang isip ni Daryl na maalala ang tungkol sa 8 diagram na salamin na kanyang ipinatanggal sa mansyon. Hindi kaya naapektuhan din ang kanyang ama ng salaming iyon? Imposible, mga babae lang ang tinatarget ng masamang espiritu na iyon. Kahit matanda na ang kanyang ama, mayroon pa rin itong lakas na parang isang binata. Kaya sa ilalim ng pangkaraniwang mga pagkakataon, hindi ito mahihimatay ng dahil lang sa masasamang espiritu.
Habang nag-iisip ng malalim si Daryl, hirap namang sinabi ni Lina na, ayon sa kanila, ginahasa mo raw ang asawa ng bagong kasal na si Jackson. Nakipagtalo kami ng papa mo kaya siya hinimatay. Ano? Ginahasa ni Daryl ang asawa ni Jackson? Saan naman ito nagmula? Sa loob ng isang sandali, tuluyang naging blanko ang isip ni Daryl habang naninigas ang buo niyang katawan. Nagkakamali po yata sila maumalis na ako bago pa magdilim sa kasalan ni Jackson. Dito na nakahinga ng maluwag si Luna. Naniniwala kami't ayo ng papa mo, pero pinagpipilitan nila na ikaw daw ang may gawa nito, ito rin ang sinabi maging ng kapatid mong si Jackson. Nagsara ng husto ang mga kamao nang magsasalita na sanang si Daryl nang maglakad. Ang isang middle-aged na lalaki palapit sa kanila. Bakit napakarami ng mga tao rito ngayon? Anong nangyayari? Siya ang chief of staff ng ospital na si Richard Stone. Mabilis siyang binati ng medical staff na agad namang nitong sinagot ng ilang maiiksing mga salita. Ano? Nag-perform ng operasyon si Shelley nang walang paunang bayad? Hindi ba? Problema ang isang ito. Napakunot ang mga kilay ni Richard na nagutos ng idalian. Ninyo, tawagin ninyo si Shelley para sa akin. Alam niya ang rules ng ospital na ito. Pero nagawa pa rin niyang gumawa ng ganoong klase ng pagkakamali, sino ang nagbigay? Sa kanya ng lakas ng loob para gawin ito. Tumingin ang medical staff sa orasan at nagdalawang isip. Chief, mukhang nagsimula na si Director Shelley sa kanyang operasyon, kaya sa sandaling tawagin naming siya. Natatakot kami na baka di. Bago pa man siya matapos sa pagsasalita, tumitig ang chief sa medical staff at sinabing ano naman ngayon kung nasa gitna siya ng operasyon. Inuutusan ko siyang tumigil ngayon din. Ikaw ba ang magbabayad ng 700,000 na halaga ng operasyong ito sa sandaling matapos ito? Tingnan natin kung sinong hayop ang maglalakas loob ng pumasok doon. Sa mga sandaling ito, tumayo si Daryl nang may nanlalamig na ekspresyon sa kanyang mukha. At sino ka naman? Hindi natutuwang sinabi ni Richard. Ang taong inililigtas sa loob ng operating room ngayon ay walang iba kundi ang ama ko. Tiningnan ni Richard mula ulo hanggang paa si Daryl habang tumitingin ng ilang beses sa mukhang simpleng si Luna. Dito na siya nanlalamig na tumawa at sinabing, mukhang mga kamag-anakan niya kayo ni Shelley na sumubok na pumasok sa backdoor ng hospital, tama? At makatanggap ng serbisyo naming ng libre, hindi ba? Nangangarap. Kayata. Karapat dapat ka ba coat na sinusuot mo ngayon? Hakbang ni Daryl na may nagliliyab na mga mata. 700,000 ang medical fee, tama? Clap. Ibinato ni Daryl ang isang bank card na kanyang hawak sa katawan ni Richard. Ha? Ito ay ang black card ng Amethyst Bank. Naramdaman ni Richard ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang katawan. Wala namang naging reaksyon dito ang mga doktor at nurse sa paligid. Hindi nila alam ang tungkol sa black card, pero paano ito hindi malalaman ng isang kagaya ni Richard? Pero ang isang lalaking kagaya ni Daryl ay pwedeng magkaroon ng isang black card. Sino sa amin ang sinusubukan mong lokohin gamit ang peking black card na ito mula sa Amethyst Bank? Nanlalamig na tumawa si Richard matapos makabalik sa realidad. Mula sa kanyang pagkakagulat sa ibinatong bank card ni Daryl. Matapos nito ay agad niyang sinabi sa medical staff na nasa tabi na, kunin niyo ang card na ito at tingnan kung mayroon ba itong laman. Habang kinukuha ng medical staff ang card, tumawag si Richard ng dalawang mga gwardiya sa ospital at sinabing ibantayan niyo siyang maigi, huwag niyo siyang pakakawalan mamaya. Sa mga sandaling ito, sigurado si Richard na isa lang ito sa mga ginagawang panloloko ni Daryl. Nakapagdesisyon na siya. Sa sandaling makumpirma nilang peke ang black card na ito ng Amethyst Bank, agad siyang tatawag ng pulis. Hindi nagtagal, ibinalik na rin ng medical staff ang bank card. Hello sir, ito na po ang inyong bank card, kasama ng resibo mula sa inyong payment. Naglakad ang medical staff palapit kay Daryl, naging kabaliktaran ang
Naging trato nito kay Daryl kaysa sa ipinakita nitong pagtrato kanina, na puno na. Ito ngayon ang paggalang. Ano? Hindi peke ang hawak na Amethyst Bank Black Card ng isang ito. At nagawa nitong makapaglabas ng $700,000. Sa loob ng isang iglap, nanigas ang buong mukha ni Richard habang gulat na. Tinitingnan si Daryl. Isang totoong Black Card. Buwayset. Buong buhay na nagtrabaho si Richard at nakakuha lang ng isang gold card. Mula sa Amethyst Bank. At sigurado rin siya sa kanyang sarili na hindi higit sa 3 ang mga black cards na matatagpuan sa buong Donghai City. Well sir, nagkaroon po tayo ng hindi pagkakaintindihan kanina, ipagpaumanhin nyo po ang mga nangyari. Nanginig si Richard habang nagsasalita, ang tanging alam niya lang ay hindi niya dapat bastusin ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Wow! Kasabay nito ang pagnganga ng mga taong nagpunta lang dito para makipagtawanan. $700,000. Kaya nga talaga ng binatang ito na bayaran ang operasyon ng kanyang ama. Hindi ba't isa lang siyang nakikitirang manugang na siya ring isang basura? Kaya, bakit siya nagkaroon ng ganito kalaking pera? Natigilan ng ilang mga nurse sa kanilang nakita, tumayo lang sila roon at hindi nagawa maging ang paghinga ng malalim. Hindi mo na kailangan pang humingi ng paumanhin, gusto ko lang maging maligtas ang bumalik sa malusog na kondisyon ang katawan ng aking ama. Nanlalamig na sinabi ni Daryl. Opo, wag po kayong mag-alala sir, ihahanda po namin ang pinakamaganda naming ward para lang sa iyong ama. Ginawa ni Richard ang lahat para bumawi kay Daryl. Matapos ng isang oras, naka-wheelchair na lumabas si Daniel mula sa operating room. Kumusta na ang papa ko, J. Sullivan? Mabilis na tumakbo si Daryl palapit kay Shelly. Ituring mo ng swerte ang sarili mo ngayon, hindi inaasahan ang naging kondisyon ng iyong ama pero wala naman siya sa kahit na anong panganib. Sabi ni Shelly. Nag-trigger lang ito noong magalit siya. Anon ga ba ang gumalit sa papa mo na naglagay sa kanya sa ganitong sitwasyon, tanong ni Shelly. Nakahinga na rin ng maluwag si Daryl pero hindi niya nagawang sagutin si Shelly. Nagpalitan lang sila ng ilang mga salita at kinalaunan, sinamahan ni Daryl ang kanyang ama papunta sa ward ng ospital. Sa loob ng ward, nagsalin si Luna ng isang baso ng tubig at nagtanong ng maganda. Kung tutuusin si Director Sullivan, anak at mabait din siyang tao, ano nga ba ang relasyon niyong dalawa? Magkaibigan lang lamin na, walang kahit na anong espesyal na namamagitan sa aming dalawa kaya huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano riyan. Matapos marinig ang chismis ng kanyang ina, hindi maiwasang matawa ng sumasagot at nairitang si Daryl. Maghahating gabi na ng tamaan ng antok si Daryl. Nang imulat ni Daryl ang kanyang mga mata, maliwanag na ang paligid sa labas. Kasalukuyan pa ring natutulog ang kanyang ama pero may mamula-mula na itong kulay ng katawan na nagpapakita ng mas malusog nitong kalagayan kaysa noong operahan siya. Kahapon. Daryl, ipagpasalamat mo kami kay Director Sullivan. Dahil kung hindi niya naagapan ang lumalalang kondisyon ng iyong ama kahapon ay baka di itinago ni Daryl ang kanyang ulo. Tama ang mga sinabi ng kanyang ina, kaya dapat lang napasalamatan niya si Shelly. Habang nag-iisip siya ng tungkol dito, naglakad si Daryl papunta sa opisina ni Shelly. Sa opisina ng Chief of Staff. Chief, ipinatawag niyo raw ako, sabi ng kalmadong si Shelly. Makikita sa kanyang harapan si Richard na nakangiting nakaupo sa isang sofa habang tinitingnan si Shelly mula ulo hanggang paa. Kailangan nating malaman na papunta na sa kanyang 30s si Shelly pero nagawa pa rin itong panatilihin ang maganda niyang itsura. Kaya kahit na mayroon siyang suot na doctor's coat ay hindi pa rin ito naging sapat para itago ang kaakit-akit nahubog ng kanyang katawan. Sapat na ang ganitong klase ng kagandahan para mahimatay ang sinumang lalaki na titingin sa kanya. At hindi na naibarito si Richard. O Shelly, ano ang nangyari kagabi? Bakit mo sinimulan ang operasyon bago pa man nakapagbayad ang pasyente? Kilala mo ba siya? Tanong ni Richard habang ipinakita ang posisyon niya bilang isang leader.
Hindi na ito itinago pa ni Shelley na tumatangong nagsasabi ng kilala ko siya, ang anak ng pasyente ay ang ikalawang young master ng pamilya Darby. Ano? Buong gabing inisip ni Richard ang totoong pagkatao ni Daryl at ngayong narinig na niya ito mula sa bibig ni Shelley, agad itong nakaramdam ng pagkagulat. Ang pamilya Darby ay isang kilalang pamilya sa buong Donghai City, mabuti na lang. At nagawang humingi agad ng tawad kahapon. At ayon sa mga nalalaman ko, siya pa rin ang nakikitirang manugang ng mga Lindon. Sabi ni Shelley matapos mag-isip ng sandali. Ang nakikitirang manugang ng mga Lindon? Halos matawa sa kanyang narinig si Richard. Mukhang ang lalaking ito ay ang pinag-uusapang nakikitirang manugang ng pamilya Lindon. Mukhang nagkakaroon na ng sense ang lahat. Sinsabi rin sa mga usap-usapan na walang kahit na anong magandang nagawa sa kanyang pamilya ang lalaking ito kundi maging isang boytoy. Kung ganoon, pagmamayari kaya ng mga Lindon ang black card na kanyang ginamit kagabi. Siguradong parurusahan ang lalaking ito ng kanyang asawa sa sandaling ibalik niya ang black card na iyon matapos nitong maglabas ng 700,000 kagabi. At wala rin kahit na isang miyembro ng pamilya Darby ang pumunta rito kaya mukhang ayaw na nilang idikit ang kanilang mga pangalan mga taong kagaya ni Daryl. Noong una ay nakaramdam ng matinding takot si Richard pero mukhang siya lang din gumawa ng bagay na kanyang ipinagalala ngayong nalaman na niya ang buong katotohanan. Nag-isip si Richard habang tinitingnan ang magandang katawan ni Shelley. Makikita sa magkabilang dulo ng kanyang bibig ang isang ngiti ng manloloko. Walang duda na napakaganda ni Shelley sa suot nitong asul na jeans at isang puting buton daw na pangitaas. Matagal na siyang natitipuhan ni Richard pero wala pa siyang kahit na anong oportunidad para rito. Oh, Shelley. Inayos ni Richard ang kanyang lalamunan habang nagpapakita ng seryosong mukha. Kahit na magkakilala kayo ni Daryl, hindi mo pa rin maaaring suwayin ang mga rules sa ospital na ito. Kilala ka pa man din bilang pinakamahusay na doktor sa buong Donghai City kaya palagi akong nagiging optimistic sa lahat ng tungkol sa iyo. Pero matapos mong gawin ang isang bagay na kagaya nito, mukhang pinapahirapan mo lang ako na panatilihin ang tingin kong iyon sa iyo. Dito na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Shelley na para bang nagkaroon na ito ng kaunting pag-aalala. Nagmadali lang po akong iligtas ang buhay ng lalaking iyon. Chief, hindi ba't nagbayad din naman si Daryl pagkatapos ng operasyon? Tumayo si Richard at dahan-dahang naglakad palapit kay Shelley. Ngumiti siya habang iniiling ang kanyang ulo. Kahit ano pa ang maging dahilan mo, ang pagsasagawa ng operasyon bago magbayad ang pasyente ay malinaw na labas sa rules na ospital. Yan lang ang masasabi ko rito. Nanginig ang buong katawan ni Shelley habang sinasabi na, patawan niyo po ako ng nararapat na parusa sa ginawa kong ito, Chief. Mas tumaas ang ngiti ni Richard na nagsabing, tingnan mo ang sarili mo, paano kita magagawang parusahan? Matagal na kitang gusto, Shelley. Kaya sa sandaling sumama ka sa akin, sisiguruhin kong magiging maayos ang magiging trato ko sa ito. Matagal na ring bakante ang posisyon ng deputy head at marami ring mga doktor ang nag-aagawan. Para rito, alam mo di. Hinatak ni Richard ang kamay ni Shelley at niyakap ito. Chief, huwag niyo po itong gawin sa akin. Sabi ni Shelley. Nagpumiglas ito pero masyadong naging malakas ang grip ni Richard sa kanya. Ipinakita na nito ang tunay niyang kulay. Nagpakita ito ng isang malademonyong ngiti habang binabaliwala ang mga pagawat ni Shelley habang mas lalo itong idinidiin sa sofa. Slam! Sinipa pa bukas ang pinto papasok sa opisina at pumasok si Daryl nang may maliwanag. Nangiti. Hinahanap niya si Shelley sa opisina nito pero narinig niyang ipinatawag ito ng Chief of Staff sa kanyang opisina. Kaya agad ding nagpunta roon si Daryl para hanapin si Shelley. At nang makarating siya sa pintuhan, mabilis niyang narinig ang mga sigaw ni Shelley. Ikaw! Nagugulat na sinabi ni Richard. Pagkatapos nito ay sumigaw naman siya ng, sinong nagpapasok sa iyo rito? Umalis ka rito. Inisip noon ni Richard na isang mayamang lalaki si Daryl na dapat niyang irespeto.
Pero matapos marinig na isa lang nakikitirang manugang si Daryl, bakit pa niya ito kailangang gawin? Nakikita ko namang nagpapakasarap ka ngayon, Chief Stone, natutuwang sinabi ni Daryl. Tumayo si Shelly sa sofa at inayos ang kanyang mga damit, kasabay nito ay naramdaman niyang sinusundan siya ni Daryl. Bakit siya nandito? Pero kahit na ano pa ang mangyari, dumating siya sa tamang oras. Binigyan niya si Daryl ng isang napakagandang tingin ng pagpapasalamat. Sinong nagpapasok sa iyo rito? Sinasabi ko sa iyo Daryl, mas maigi kong lalabas ka na sa opisina ko. Isa ka lang nakikitirang manugang, isang toy boy. Binabalaan kita, sa sandaling galitin mo ako, sinisiguro ko sa iyo na paalisin ko ang ama mo sa ospital na ito. Banta ni Richard. Nakangiting nilapitan ni Daryl si Richard. Hinawakan niya si Richard sa kwelyo nito at iniangat sa lupa. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo na ako, sabi ni Richard. Hindi niya inaasahang magiging ganito kalakas si Daryl, kaya agad siyang nagpanik. Nagulat din dito si Shelly na agad nagsabi na, huwag kang magpadalos-dalos. Tumingin si Daryl kay Shelly at kalmadong sinabi na kinakampihan mo pa siya. Isa lang siyang walang kwentang lalaki. Namula rito si Shelly na napakagat sa kanyang labi. Sinasabihan kitang hayop ka. Sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa akin, sisiguruhin kong mabubulok ka sa kulungan, sigaw ni Richard. Sinubukan niyang pigilan ang panik na kanyang nararamdaman. Paano nagawa ng isang nakikitirang manugang na kagaya niyang pagbuhatan ako ng kamay? Marami akong paraan para pagbayarin siya sa ginagawa niyang ito sa akin. Slap! Sinampan ni Daryl ng malakas si Richard, kung saan nagiwan si Daryl ng isang malaking marka ng kanyang palad sa mukha ni Richard. Ang lakas ng loob mong sampalin ako, sabi ni Richard. Narinig ni Shelly sa iba na isang lampang lalaki lang daw si Daryl. Pero kahit na ano pa ang kanyang marinig, mukhang napakalalaking lalaki pa rin ito para sa kanya. Agad na dinumog ng maraming tao ang komosyong nagaganap sa opisina ni Richard. Ano ang nangyayari? Bakit naririto ang lahat? Tanong ni Alex Garfield na siyang Head of Security ng ospital. Matapos makita si Alex, ngumiti si Richard at nangaasar na sinabi kay Daryl na patay kang bata ka. Agad na inutusan ni Richard si Alex na dalian mong dalhin ito sa presinto. Ang sumurpresa kay Richard ay ang hindi paggalaw ni Alex sa kanyang kinatatayuan. Kuya Daryl, ano ang nangyari? Tanong ng nagtatakang si Alex. Parang tumatawid. Siya lubig na nagtanong kay Daryl. Hindi mo na ito kailangang alalahanin pa, kalmadong sinabi ni Daryl. Tumango si Alex at agad na lumabas ng opisina. Sumagot naman si Richard Stone ng, bulag ka ba, Alex Garfield? Hindi mo ba nakikitang binubugbog ako rito? Gusto mo na ba talagang masisante? Tumawa naman rito si Alex. Nagkaroon ng partnership ang Black Wolf Security at ang ospital na ito, kaya wala lang para kay Alex ang mga pagbabantang ginagawa ni Richard sa kanya. Sa mga sandaling ito nagring ang cellphone ni Daryl. Ibinato niya si Richard sa sahig at sinagot ang tawag. Ang tumawag sa kabilang linya ay ang middle-aged na lalaking nag-request sa kanya ng isang godly pill kahapon. Hello, Jim Edarbay, libre ka na ba ngayon? Magalang na sinabi ng lalaki sa kabilang linya.